Yan mga kabuhay OFW, hindi natin inasahan tong system na to. Ito yung pinalitan natin ng filter dryer at yung nakaraan nag-change oil tayo at nagpalit tayo ng gasket. Nung pag-start ko kasi mga kamaster ay pag-check ko sa manifold gauge ay sobrang liit na lang pala ng laman ng buong system niya. Kaya nireprocess ko na, hindi na ako nag-flashing, hindi na rin ako naglagay ng 141B kasi hindi naman tayo nasiraan ng mga mechanical or flapper valve, Ang ginawa ko na lang sa system na to ay babacuumin ko siya ng babacuumin, kahit abutan man tayo ng mga 2 oras or 3 oras na yan, At ito na nga ang mga kamaster, Kita niyo muna yung usok na yan. Dapat mawala yan, bago tayo mag-add o mag-start ng system, Pagkatapos natin dyan ay mag-a-add tayo ng refrigerant. At ito na nga mga kamaster, hindi ko na lang siya pinapakita ng buo. At ito na yon. Dinandahanan ko na lang pag-add ng liquid, Hindi na lang natin isagad yung pag-a-add ng liquid para hindi tayo masisiraan ng mga flapper valve dyan. Alalay lang tayo, kahit ilagay mo na lang sa mga 40 to 60 or 70, Kasi itong system na to nasa mga 1.5 tangke na R22 ang kaya niya, At kita nyo naman yung side glass niya, talagang wala pa masyadong liquid, At ito na nga yung natin ay yung tangke ng R22 na refrigerant. Isa lang yung stock ngayon kaya nagpa-order ako ng 6 na piraso. At ito na nga, unti-unti nang nauubos yung isang tangke. At ito pa lang yung resulta ng yung buong system, o yung pagkakarga natin. Nasa 250 pa lang yung yung discharge, samantala yung suction ay nasa 30 pa lang. Kulang pa tayo, dapat aabot na mga 40 o 45, Tapos yung mga discharge niyan kahit aabot na mga 300, dapat ganoon, Okay, antay na lang tayo mga kamuhay OFW kapag dumating na yung ni-request natin ng refrigerant, Kasi ito ubos talaga tong isa, kulang pa yan, dapat mga 1.5 talaga to. At makikita nyo naman yung sa side glass yan, kulang pa talaga yan. Pahinto-hinto yung daloy ng liquid, dapat tuloy-tuloy talaga yan. Okay, yun lang mga kamas.